Hello again, collective. Kamusta po kayo? Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ito po yung reading ninyo for June 26, June 27, June 28. June 26, June 27, or June 28. By the way, kung type nyo po yung bracelet ko, tignan nyo po dyan sa comment section, dyan sa ibaba, or sa screen. Dyan po yung link kung saan mabibili yung ganitong bracelet. Wow, ang paunang card mo ay si Star card. Star card is parang sign eh. Maaring makareceive ka ng confirmation, no? For some of you, this is a sign na nandoon ka sa right path kasi there is light at the end of this path, tunnel or road, no? So ibig sabihin, tinutumbok mo yung tamang path sa ngayon. Ibig sabihin, para sa mga umaasa, may pag-asa, no? May pag-asang natatanaw dito sa star card mo. Star card kasi is beacon, light, alam mo yun, parang kaya nga kung ikaw ay nag-aabang ng kasagutan, ng confirmation, ito na yun, maaaring ito na yung confirmation na inihintay mo. By the way, star card is Aquarius energy. Kung meron mang mga Aquarius kayo sa chart ninyo or yung person na kadil nyo, kung meron mang ibang tao rito. Death card is Scorpio. Death card, magkakaroon ng magkakaroon ng ending at pagbabago dito sa situation mo. Kaya nga maganda indication ng star card mo kasi alam mo yun, ito yung sign na whatever you are hoping for, no, andoon yung posibilidad na matutupad yan. Okay? So, expect mo na yung mga changes kasi magkakaroon ng transformation. Guys, pag nakikita niyo yung death card, hindi ibig sabihin yan may matetepok, ha? Symbolic ang meaning ng death card. Ibig sabihin, something has to end, no? Para mag-take place yung transformation na yan. Okay? Wow, nakakita ako ng mga bagong kakilala, bagong connections, bagong opportunities para sa iyo. This card could also mean pagpasok sa kontrata or pagpasok sa isang connection, partnership, no? Nakikita ko merong mga taong magbibigay sa iyo ng mga bagong experiences or or growth eh. Maaaring ito yung mga taong supportive, makakatulong sa iyo sa situation mo, sa growth mo, sa career mo, no? Pwede itong pagpasok sa mga club, group, organizations. Meron kayong mga social events na dadaluhan, no? Pwedeng may mga party, invitation, gatherings. Pwede rin merong mga magagandang maa-accomplish kaya magkakaroon ng celebration. Wow, sun card. Pwedeng Leo energy ito. Alam mo, this is a sign na paparating na talaga yung confirmation answer. Kaliwanagan, no? At saka ang sun card is malakas na source.
ng life, ng happiness, or whatever. Kaya kung ano man itong mga bagay na sisimulan mo, gagawin mo, maaaring maging ano to, maging successful ka dyan, maging masaya ka dyan, maging matatag, maging malakas na source. Okay? So, pwedeng merong malakas na source ng income for some of you, no? Pwedeng this is an indication. Oh, by the way, regeneration and healing. No? Kaya merong paparating na healing din. Ano man yung mga areas na nangangailangan ng regeneration and healing. So, nakikita ko rito ay unti-unti ng sisigla, lalakas, no? Kung merong mang naging matumal, matamlay lately. So, lumalabas to, ayaw tumanggal sa kamay ko, kunin ko na. Devil card is Capricorn energy. Last card mo is Fate. Wow! Excuse me. So, majority ng mga cards mo ay majors, no? Maybe merong major something na paparating sa'yo eh. Dahil nga ito ay majority ng baraha mo ay major cards, no? So, ang feeling ko lang, yun nga, meron kasing something na mag-i-end, merong magta-transform talaga, kaya ito ay major pagdating sa buhay mo. Maaring may mga bagay dito na kapupulutan mo ng wisdom, aral, leksyon sa buhay. May mga bagay na mag-e-end, may mga bagay kang dapat tanggapin, may mga pagbabago, no? Kaya yung iba sa inyo, mas magiging wise kayo, mas magiging matatag kayo. Okay? Ito ay pagkakaroon ng strong faith, or kung advice ito, ibig sabihin, huwag ka mawalan ng faith, no? Gawin mo lagi yung tama, yung nararapat. Kailangan mo ng mentor or ng guidance, kaya mag-pray ka palagi, no? So, kasi andito rin yung mga temptation sa paligid mo. Maaring ito ay something na unhealthy, it could be unhealthy habits mo na kailangan mo nang baguhin, no? May mga bagay na nakadepende ka dyan sa mga tao na yan or sa mga bagay na yan, pero alam mo naman na hindi ito makakabuti para sa iyo. Okay? So, yun yung mga bagay na dapat mong ituwid, ipag-pray, bitiwan na. Ano man itong mga toxic na to, tao, bagay, situations, habits, etc. Okay? At palakasin mo yung faith mo. Have faith kasi talagang may pag-asa according to the star card, no? Sabi ko nga, there is light at the end of the tunnel. Hindi ka palaging nasa madilim na situation. Matatapos din lahat yung mga paghihirap mo, itong mga madidilim na pinagdadaanan mo. Mapapalitan niya ng kaliwanagan, ng renewal, ng pag-asa. Okay, so yan po yung reading ninyo. Maraming salamat po at don't forget to follow, subscribe, like, comment, share kung nagustuhan nyo. Kita-kits po sa susunod.